isang magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Ana May Bores ang mag-uulat sa araw na ito. So, ang aking uulat ay ang tungkol sa kasaysayan ng alpabetong Filipino. Sa pagdating ng mga Kastila, ang alibata na kauna-unahang abakadang Filipino ay nahalinan ng alpabetong Romano na siya namang pinagbatayan ng abakadang Tagalog. So, ang alibata noon ay binubuo ng 17 na simbolo na kumakatawan sa 14 na letra. So, 14 sa mga iyon ay ang katinig at 3 naman doon ay ang patinig. So, dan taon at 16 ang taong nakakalipas, taong 1940. Sa taong ito ay isinulat ni Lope K. Santos ang barilala ng wikang pambansa at binubuo ang abakadang Tagalog. So, ang abakadang Tagalog ay binubuo ng 20 letra. So, 5 ang patinig at 15 naman ang katinig. Hindi isinama ng 20 letra ang 11 banyagang letra na kinabibilangan ng mga C, CH, F, LL at iba pa, sapagkat ang mga ito ay ginagamit lamang sa mga pangalang panangi. Salip ay tinumbasan ng mga letra ng abakada. Ngunit hindi din nagtagal ang alpabetong ito sapagkat niribisa din ito pagkataong 1971. So, pagkataong 1971, sa taong ito ay masusi namang pinag-ukulan ng pansin ng nooy surian ng wikang pambansa ang SWP na ngayon ay Komisyon sa Wikang Filipino or sa Wikang Pilipino. So, Komisyon sa Wikang Filipino. Itinatag noong Nobyembre 13, 1936 sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 184 bilang surian ng wikang pambansa o ang SWP. So, pagkaraan ng taong 1976 naman, makalipas ang humigit kumulang na 5 taong pag-aaral at pagsangguni sa iba't ibang sektor sa larangan ng wika, niribisa na naman ang surian ang abakadang Tagalog ni Lope K. Santos. Sapagkat sa bisa ng memorandum pangkagawaran ng bilang 194 ng 1976 ng Kagawaran ng Edukasyon at Kultura, pinagyaman ang dating abakada upang makaagapay sa mabilis na pag-unlad at pagbabago ng wikang Pilipino. Tinatawag itong bagong alpabeto. So, ang bagong alpabeto Pilipino, ang 20 letra ay dinagdagan ng 11 letra kaya't naging 31. So, yung kaninang sinabi na banyagang letra ay idinagdag sa mga letra at degrapo. Ito ay yung mga letrang C, F, J, N, Q, V, Y, Z, C, H, L, L at saka RR. Subalit, hindi ito nagtagumpay dahil sa ilang kahinaan at kalituhan sa paggamit. Hindi binanggit sa tuntunin ang pagtawag sa mga letra at ayos na pagkasunod-sunod ng mga letra. Hindi rin malinaw ang paraan ng pagpigkas at pagbaybay, pagpapantig o patitik ng mga letra. Ngunit sa taong 1987 naman, sa taong ito, muli na namang nireforma ang alpabetong Pilipino. Gayon din ang mga tuntunin sa ortografiyang Pilipino. Ang programa ay isinagawa ng nooy linangan ng wika sa Pilipinas o ang LWP, dating SWP na naging KWF na ngayon. Sa tulong ng mga lingwista, dalugwika, manunulat at propesor at mga guro ng samahang pangwika. So, paano nga ba nila ginawa ang pagreforma ng alpabetong Pilipino noon? So, base sa aking pananaliksik, nagsagawa sila ng symposium. Ang linangan, ang una ay idinaos sa Asian Institute of Tourism. So, ang pangalawa ay sa National Teachers College. Bumuo rin ng mga lupon ang linangan upang magsagawa ng mga pag-aaral tungkol sa balak na rebisyon at iba't ibang aspekto o lawak ng bubuuing bagong alpabeto. Sa iba't ibang aspekto o bagong alpabeto, nagkaisahan sa nabanggit
na symposium na ang alpabetong Filipino ay bubuuin na lamang ng 28 na letra. Ang bagong dagdag na letra ay ang C, F, J, N, Q, V, X at Z. Upang matiyak ang kawastuhan, inihirap ito sa Kongreso. So, pagkatapos na iniharap ito sa Kongreso, naaprubahan at formal na inilunsad ang 1987 alpabeto at patnubay sa spelling ng wikang Filipino. So, ang paglulunsad ay isinabay sa pagdiriwang ng wikang pambansa na idinaos sa pamantasang normal ng Pilipinas. So, sa taong 1999 naman, sa taong ito, sinimulan na naman ang pagbuo ng 2001 revision ng alpabetong Filipino sa ika-4 na pagkakataon. Muling nirebisa ng KWF ang alpabetong Filipino, pati na ang tuntunin sa pagbaybay nito. So, ano nga ba ang bakit nirebisa na naman ang alpabetong Filipino? So, mayroon talagang mga sanhi nito. So, isa sa aking pananaliksik, ang mga sanhi ng pagrebisa na naman ng alpabetong Filipino ay sinasabing di ganap na pagpapatupad sa kautosang pangkagawaran ng 1987 ang nasabing alpabeto. At mahigpit din daw ito at di makatarungan ang mga tuntunin sa spelling ng walang dagdag na letra. So, nalimitahan ang gamit sa mga hiram na salita at kakulangan ng mga tuntunin sa paggamit ng mga karaniwang salita. Ngunit sa 2001, revision ng alpabetong Filipino, ipinaliwanag sa 2001 alpabeto ang gamit ng 8 dagdag na letra. So, hinahati sa 2 grupo ang 8 letra. Ang F, J, V at Z ay gagamitin sa pagbaybay ng mga karaniwang salitang hiram at binago ang spelling sa Filipino. Samantalang ang C, N, Q, X na itunuring redundant ay hindi ipagagamit sa pagbaybay ng mga hiram na salitang karaniwan sa bisa ng kautosang pangkagawaran. Bilang 45 ng 2001, inilunsad ang 2001 revision ng alpabeto at patnubay sa spelling ng wikang Filipino noong Agosto 17, 2001 ng 1521. So ngayon, dumako naman tayo sa kasaysayan ng alpabetong Filipino. Ang makabagong alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 na titik. Ito ay hinango sa alpabetong Ingles na may 26 na titik, ngunit dinagdagan ito ng titik na NY at saka NG. So, ang NG ay tinuturing na iisang titik lamang. So, alam naman natin na ang alpabetong Filipino ay hango lamang sa alpabetong Ingles, ngunit dinadagdagan lamang ito ng titik na NY at saka NG. So, kasaysayan ng alpabetong Filipino. Alibata o alifbata ang tawag sa kauna-unahang alpabetong Pilipino. Ito ay pamana ng mga nandayuhang Malayo-Polynesian at binubuo ng 17 titik. 3 rito ang patinig at 14 naman ang katinig. So, dahil sa mandarayuha ang Malayo-Polynesian noon ay ating naman na ang paraan ng kanilang pagbaybay o pagsasatitik na tinatawag na alibata na kalaunay naging basihan natin sa ating abakadang Filipino, ang aking sinabi kanina or aking nabanggit kanina. So, mula sa alibata nabuo ang abakadang Filipino. So, ito ay binubuo ng 20 titik. 5 rito ay ang patinig at 15 ang patinig. Noong 1971, nagdagdag ng 11 titik na naman sa dating alpabetong Filipino. Ang alpabetong nadagdag ay ang C, CH, F, J, LL, N, Q, R, V, X at saka Z. Sa makatuwid, ang alpabetong Pilipino ay binubuo na ng 31 na titik. So, sa susunod na slides ay ating matatalakay kung bakit nga ba dadaragdagan ang mga titik at ang mga
pagbabago nito. So, ang makabagong alfabeto ay binubuo ng 28 na titik. 20 ang galing sa orihinal na abakada at isinama ang 7 titik ng English na C, F, J, Q, V, X, Z at N mula naman sa mga Kastila. So, ayon sa ulat na ginawa ni Dr. Ernesto Constantino ng Pamantasan ng Pilipinas, ang pagdaragdag ng nasabing 8 titik na bagong alpabeto ay mapapadali ang paghiram ng mga salitang kailangang hiramin para mapayaman, mapaunlad at maging epektibo at modernisado ang wikang pambansa. So, sa pamamagitan ng pagdadagdag daw ng 7 titik na ito ay mas mapapabilis natin at mas mapapaepektibo ang wikang pambansa. So, isa sa mga halimbawa nito ay ang Pilipino na naging Filipino. So, ang titik na F ay nanggaling sa 7 titik na saan ito ay galing sa mga English. So, patutubong wika naman ay isa sa mga halimbawa nito ay yung may vanwa ng mga Ivatan. So, gumagamit ito ng letrang V na kung saan ay galing din sa alpabetong English. Sa abakada, naging ganito na ang alpabeto natin. So, ito ay ang makabagong alpabeto na kung saan ay ating ginagamit pa rin ngayon. So, ito ay hango pa rin sa alpabetong English, ngunit nilalagdagan lamang natin ito ng letrang N at saka NG. Kasaysayan ng alpabetong Filipino. So, bago dumating ang mga Kastila noong ika-16 siglo, ay may sariling sistema ng pagsusulat ang ating mga ninuno. Ang sistemang ito ay tinatawag na baybayin, hindi alibata, na nagmula sa salitang baybay na sulat. So, ito yung panahon bago pa dumating ang mga Malayo Polynesian o Polynesio. So, baybayin pa ang sistemang ginagamit. So, ang salitang baybayin ay galing sa salitang baybay o sulat. So, ang baybayin ay binubuo ng 14 na katinig at 3 patinig. Noong dumating ang mga Kastila, ang baybayin ay pinalitan ng alpabetong Romano. Noong 1930s naman ay binuo ni Giuseppe K. Santos, ang itinuring ama ng barilalang Filipino, ang isang abakada na may 20 titik na kinabibilangan ng 5 patinig at 15 katinig na tunog o bigkas ay hango mula sa wikang Tagalog. Ang abakada noong Oktubre 4, 1971 ay pinagtibay ng Sanggunian ng Wikang Pambansa, Komisyon ng Wikang Filipino na ngayon ay pinagyamang alpabeto na binubuo ng 31 na titik. Pinagyamang alpabetong binubuo ng 31 na titik, ito ay yung may hango na o may salin na ng mga alpabetong English dati. So, yung mga dito ay nasalin na yung V, X, Y at saka Z at iba pa. So, muli na naman itong binago, kaalinsabay sa pagbabago ng pambansang konstitusyon bilang tugon sa mabilis na pagbabago at pag-unlad ng wikang pambansa. Matapos ang mahabang serye ng sangguniang pulong seminar, nabuo ang alpabetong Filipino na may 28 na titik. So, dito ay makikita natin ang mga pagbabago sa alpabetang abakada. So, dito masasabi talaga natin na dinamiko ang wika sapagkat usbong ng panahon ay patuloy din itong nagbabago. Ang lumang abakada ng Pilipinas. Ayon sa pahayag ng Wikipedia, ang baybayin o alibata alam sa Unicodigo bilang Tagalog script o panitik ng Tagalog ay isang katutubong paraan sa pagsulat ng mga Pilipino. Ang mga salitang katutubo sa kapuluan ng Pilipinas bago pa dumating ang mga mananakop na Kastila, ito ay hango sa kawi na paraan ng pagsulat ng mga taga-Java at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ito ay bahagi ng sistema o pamamaraang Brahmic na nagsimula sa
strikto o sagisag ng mga Sanskrit. Ito ay paniniwalang ginagamit noong ika-14 siglo. Ito ay patuloy na ginagamit nang dumating ang mga Kastila hanggang sa huling bahagi ng ika-19 siglo. Ang ibang kahalintulad na mga paraan ng pagsusulat ay ang mga hanuno, buhid at tagbanwa. Ang salitang baybayin ay kasalukuyang wikang Tagalog ay katunayan nangangahulugan ng pagbigkas, pagsulat ng mga titik ng isang salita o to spell sa wikang Ingles. So, dito naman ay ating nalalaman kung saan nga ba hinango ang lumang abakada o baybayin ng Pilipinas. Ang abakada ay ang isinakatutubong alpabetong Latino ng mga wika ng Pilipinas. Ito rin ang orihinal na alpabeto ng wikang pambansa. Batay sa Tagalog o wikang pambansa, ito ay naglalaman ng 20 na titik. So, bago dumating ang mga Espanyol, ang karamihan ng mga wika ng Pilipinas ay sinusulat gamit ang talapantigan ng baybayin. Ang mga Espanyol ay ipinakilala ang Latin na panitik sa Pilipinas. Noong unang kalahating bahagi ng ika-20 siglo, ang mga Pilipinong wika ay sinusulat gamit ang palabaybayang Kastila o ortografiyang Espanyol. Si Dr. Jose Rizal ang unang nagmungkahi sa idinihisado sa pagsulat ng Pilipinas. Sa Pilipinas, noong ipinakilala ang wikang pambansa batay sa Tagalog, ang mambabarilalang si Lope K. Santos ay gumawa ng bagong alpabeto na binubuo ng 20 na titik. Ito ay ginagamit sa mga pamaraang libro sa barilalang tinatawag na barirala. Ang abakada ay naging alpabeto ng wikang Tagalog at ang wikang pambansa sa batay sa Tagalog ayon sa mungkahi ng pagsasakatutubo ni Jose Rizal. Sinalaunan, ang abakada ay ginamit na rin bilang wika ng Pilipinas. Ipinakilala tayo ng mga Espanyol sa Latin na panitik na idinihisado naman ni Jose Rizal sa ang pagsusulat nito. So dito ay naging opisyal na ang abakadang may 20 titik na naging alpabeto ng wikang pambansa. So ang Tagalog ng panitik ng baybayin na nagpapakita ng mga titik na katulad ng 20 titik ng abakada. So, abakada ay nakaayos ayon dito. Nandirito ang mga pangalan ng bawat titik sa loob ng pambanggit. So, dinagdag pa rin ang mga sinaunang baybayin sa ating opisyal na abakada sa Pilipinas. So, ito na ngayon ang opisyal na abakada ng Pilipinas na nagamit natin sa kasalukuyang panahon.